Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 661 hanggang Kabanata 670. Kabanata 661. Inilipat ni Jack ang atensyon sa kanyang telepono. Lumabas sa screen ang Skylar Celestino. Oy, Skylar Celestino. Casual na sambit ni Jack matapos sagutin ang tawag. Oo. Ayon sa ratio na sinabi mo sa akin, makakakuha ka ng $170 bilyong para sa iyong bahagi. Dapat ay natanggap mo na ito ngayon, tama ba? Anong magnakaw? Hindi ko lang inayos ang pangangati ko para lumaban, pero kumita rin ako ng malaki mula rito. Nagring mula sa telepono ang manly voice ni Skylar. Oo, nakuha ko ang pera. May gagawin pa ako, kaya ibababa ko na ang tawag. Tinapos ni Jack ang tawag sa sumunod na segundo. Nakatayo sa malapit ang babaeng nasa harapan niya at hindi rin masyadong mahina ang boses ni Skylar sa kabilang dulo ng tawag. Hindi sigurado si Jack kung narinig ng kabilang partido ang anumang bahagi ng pag-uusap. Sa pagkakataong ito, nilapitan ni Hector ang dalawa at sinabing, Jack, balita ko bodyguard ka pala ng pamilya Drake, di ba? Iniunat na ni Jack ang kanyang paa at aalis na sana sa lugar. Hindi niya inaasahang lalabas sa bibig ni Hector ang ganoong tanong. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa tanong na, oo, ano ang problema? Narinig ko na binabayaran kanila ng $20 milyong bawat buwan. Nalaman kong isa kang likas na talento pagkatapos mong panoorin ka at ang aking mga tauhan na sinusubukan ng isa't isa. Talagang hinahangaan kita sa iyong mga kakayahan. Pagiliw ng ngiti ang sagot ni Hector. Tama iyan. Tama si Master Hector. Jack, matagal na naming narinig ang iyong malaking pangalan. Mawawala ang iyong talento kung patuloy kang mananatili sa pamilya Drake. Ang matanda na nakatayo sa tabi ni Hector ay sumandal at humalangaw-ngaw. Babayaran kita ng $100 milyon sa isang buwan, paano iyon? Makipagtulungan sa akin at tulungan akong palawakin ang Sky Green Hall. Naniniwala talaga ako na kung magtutulungan tayo, imposibleng hindi lumago ang Sky Green Hall sa hinaharap. Iniunat ni Hector ang kanyang daliri, iminuwestro ang numerong 1. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemna at matatag. $100 milyong. Talagang napakarami. Nanatiling kalmado at malinaw ang pamumutla ni Jack. Gayunpaman, ayokong makatrabaho ang mga snob na tulad mo. Kalimutan mo na. Ang pagpunta pa lang sa lugar na ito ay nag-aksaya na ng maraming oras ko. Kailangan kong pumunta sa Drake para magtrabaho ngayon. Sa sumunod na segundo, pumakbang si Jack patungo sa tarangkahan ng hindi nilinggan ni minsan ang kanyang ulo. Nasa himpapawid pa rin ang kanang hintuturo ni Hector. Nanatili siyang nagyelo na para bang ang usapan ay isang nakamamatay na kidlat na tumama sa kanyang utak. Marami ang nagsabi na kung ang isang tao ay inalok ng doble ng kanyang kinikita, ang taong iyon ay tatanggapin ito ng hindi nagdadalawang isip. Siya, mismo, ay nag-alok kay Jack ng 5 beses sa kanyang nakaraang sweldo, ngunit ang punk na ito ay hindi man lang kumurap at lumayo. Bukod dito, ang tingin sa kanyang mga mata at tono ng kanyang boses ay puno ng paghamak at paghamak, na para bang ang $100 milyong ay walang iba kundi mga salansan ng basurang papel sa kanyang mga mata. Anong F-sick? Idiot ba ang brat na ito? Tinanggihan niya ang $100 milyon sa isang buwan. Isinusumpa ko na walang mas mataas na sweldo kaysa dito sa Eastfield. Hindi napigilan ng isang lalaki na mapabuntong hininga sa eksenang nasa harapan niya. Kung bibigyan siya ng ganoong sweldo, kahit hindi 100 million per month kundi per year, buong taon siyang nakangiti kahit natutulog. Oo. Anong tanga? Tiyak na tulala siya. Tigaw ng isa pang lalaki, tumawa ng malakas. $100 milyon sa isang buwan, at lumayo lang siya. Sa halip, nagtrabaho siya para sa trabahong $20 milyon kada buwan. Anong meron sa brat na ito? Marahil ang pump na ito ay naglalawi kay Miss Tanya o Miss Yvonne. Sa bagay, pera lang naman ang hindi nagkukulang sa lalaking ito. Dahil hindi naman siya kapos sa pera, malamang ang habol niya sa 2 dilag. Ganyan dapat.
Ang isa pang lalaki ay nag-hypothesize ng sitwasyon. Pinaikit niya ang mga mata at napakamot sa baba. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumingin kay Hector bago dahan-dahang ibinuka ang kanyang bibig. Master Hector, noong sinagot ni Jack ang kanyang telepono kanina, parang may narinig ako. Oh, talaga? Kanina ka pa nakatayo malapit sa kanya, anong narinig mo? Hindi tanga si Hector. Naniniwala siya sa kanyang mga nasasakupan. Kung ang kanyang mga tao ay nagkusa na lumapit upang magulat ng isang bagay, ang isang bagay ay dapat na mahalaga at dapat tandaan. Yung tumawag kay Jack, Skylar Celestino yata ang pangalan niya. Malabo kong narinig na binanggit ng kabilang partido na $170 bilyong ang inilipat sa account ni Jack. Tinanong niya si Jack kung natanggap na niya, nag-aalangan na sabi ng nasa katanghaliang gulang na babae, napakunot ang mukha. Kabanata 662. Skylar Celestino, $178 bilyong. Ang mga taong naruroon sa pinangyarihan ay ganap na natulala. Pakasang takot sa kalawakan. Ang 2 piraso ng impormasyon ay labis na nakakagulat. Sigurado ka bang tama ang narinig mo? Skylar Celestino. Hindi ba ang pangalang ito ay kay Skylar, ang hari ng digmaan? Iyan ang 8-star King of War. Ang matanda ay paralisado sa lugar, ang nakakatakot na sorpresa ay humawak sa kanya sa isang mahigpit na pagkakahawak. Nabawi lang niya ang kanyang mga salita pagkatapos ng ilang minuto. Isa lang ang King of War na may pangalang Skylar Celestino. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay may isang blanko na tingin sa kanyang mga mata na tila siya ay naninirahan sa isang manipis na ulap ng pagkalito, ngunit hindi pa nakakabawi mula sa balita. Kung si Skylar Celestino talaga, ang King of War, bakit niya binigyan ng napakaraming pera si Jack? Mahigit $170 bilyong. Sigurado ka bang narinig mo ng tama ang numero? Bakit niya binigyan ng napakaraming pera ang Beastard na iyon? Dahil sa biglaang pagkabigla ay naninigas ang mga kalamnan ni Hector. Ang mga kilalang pamilya lamang ang maaaring gumawa ng ganoong halaga pagkatapos nilang ibenta ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Walang sino man sa eksena ang makakaunawa kung bakit ang isang King of War, isang 8-star King of War, ay magbibigay ng napakaraming pera sa isang ampon na manugang. Biglang may naisip ang matanda at agad na pumasok sa bahay. Kumuha siya ng poster at tumakbo ulit palabas. Huminga siya ng malalim, Master Hector, tingnan mo. Tingnan mo yung poster. Nangako ang lalaking iyon na gagawing pinakadakilang kaganapan ang kaarawan ng kanyang asawa na magpapakilig sa kabuuan ng Eastfield. Maaari ba siyang humiram ng pera sa hari ng digmaan upang siya ay mag-host ng pinakadakilang birthday party para sa kanyang asawa? Ang mga pag-iisip ay tumatakbo sa loob ng utak ng matanda. Ito lang ang posibilidad na naiisip niya. Maliban dito, wala nang ibang haka-haka na makapagpaliwanag sa sitwasyong ito. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita na kanyang naibuga, nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling palagay. Kung ganoon talaga, sobra-sobra ang $170 bilyong, hindi ba? Sapat na ang paggastos ng $100 milyon para idaos ang pinakadakilang birthday party sa Eastfield, di ba? $170 bilyong, paano ito posible? At saka, hindi naman magpapahiram ng ganoon kalaking halaga ang isang King of War, di ba? At talagang nagdududa ako na ang isang hari ng digmaan na kababalik lang mula sa hukbo ay makakapagbigay ng ganoon kalaking pera sa simula pa lang. Di ba? Matapos pag-isipang mabuti ang nakagigimbal na balita, sa wakas ay sinabi ni Hector sa nasa katanghaliang gulang na babae, Hawa, mali ang iyong narinig. Oo. Mali ang narinig mo. Ako ba? Pero naisip ko na iyon ang sinabi ng kausap sa telepono. Oh. Ngayon nakita ko na. Biglang nagpalakpakan ng matanda pagkatapos niyang mapagtanto ang isang bagay. Damn. Naloko yata tayo sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lahat ng tao sa pinangyarihan ay napalingon sa matanda, nagkakamot ng ulo, hindi alam kung bakit. Siguradong sinasadya ng tanggang iyon ang ibang tao na tumawag at nagpanggap na si Skylar Celestino ang tumatawag.
Ang lahat ng nilalaman sa tawag na iyon ay dapat na itinanghal at na-rehearse. Umangat ang mood ng matanda at puno ng karunungan ang kanyang mga mata. Ginawa niya ito dahil natatakot siyang masaktan ng dakilang kapangyarihan sa likod natin, ang Kingston Hall. Ipinapakita nito na natatakot siya sa Kingston Hall at ayaw niyang lumikha ng gulo. Sa makatuwid, nagpapanggap siyang malapit kay Skylar Celestino, ang hari ng digmaan. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa niya ay ang halaga ng pera. Ang halaga ng pera na iyon ay hindi makatotohanan kung kaya't inilantad nito ang kanyang palihim na plano. Kabanata 663. Ang bait talaga ng nanay Sacker na yan. Muntik na tayong maloko sa kanya. Inampis ng isa sa mga sugatang malalaking lalaki ang kanyang hita at sumigaw. Ang taong ito ay mas tuso kaysa sa isang Zorro. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumingit na may suot na mapait na ngiti. He then continued, natatakot siya na baka ipagpatuloy namin ang paghahanap ng gulo at pabayaan na lang siya pansamantala. Kaya naman hawak niya ang wild card na ito para makaalis siya sa lugar. Kung hindi, paanong ang tawag ay nagkataon lamang? Paanong dumating ang tawag nang ililipat na namin ang pera sa kanya? Matapos marinig ang detalyadong pagsusuri ng lahat, sumang-ayon si Hector. Muntik na siyang DA ng Beastard na yon. Ibinaling niya ang tingin sa Elder at sinabing, Elder Ward, nagpapasalamat ako sa iyong talino at karunungan. Sa kabutihang palad, inihayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang katawang halaga ng pera, 170 bilyon. Kung sinabi niya ang 100 o 200 milyon, kami ay nahulog sa kanyang bitag. Ang tunog ng papuri ay pumasok sa mga tainga ng matanda at napatas ang kanyang kalooban. With his hands behind his back, he slowly said, I can only comment that this fool has overbragged. Ang kanyang plano ay magiging perpekto kung ang halaga ng pera ay mas maliit. Takot niya sana ang talino namin. Ngunit, habang sinusubukan niya kaming takutin, mas marami siyang pagkakamali. Ito ay naging malinaw na talagang natatakot siya sa atin sa kanyang puso. May pagmamataas na tono sa kanyang boses, nagpatuloy siya, hindi siya nagpunta rito ngayon para manggulo. Kung talagang gusto niya, hindi siya naawa kay Elder Castellano at sa dalawa sa laban. Oo, tama ka. Ang taong ito ay kasing tuso ng isang Zorro. Napakadelikadong plano. Ang matandang lola, si Elder Castellano, ay tumango bilang pagsang-ayon. Nagtamo lang ako ng surface injury sa katawan ko. Ang taong ito ay kayang kontrolin ang kanyang lakas at kapangyarihan. Mukhang natatakot talaga siya. Dapat ay dumating siya ngayon dahil sa episode kahapon, nagpapakitang gilas siya sa harap ni na Miss Tanya at Miss Yvonne, na nagpapanggap na lahat ay matigas at makapangyarihan. Kaya naman, nag-ipon siya ng lakas ng loob ngayon na pumunta para bigyan kami ng babala para lang matapos ang kanyang ipinagyayabang na palabas. Pangalawa, natatakot siya na baka patuloy na magkagulo ang mga tauhan natin sa kapatid niya, Tiger. Oo, tumango si Hector bilang pagsang-ayon. Anyway, judging from his combat prowess, I guess I'm not on par with him. Isa pa, matalino siya at palabiro. Siguradong hindi siya ang dapat nating i-provoke. Subukan nating huwag siyang masaktan. Pero, kumunat ang noo ni Elder Ward. At pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Master Hector, ang ilan sa mga larawang kinunan namin ay para sa ilang domestic website, at ang ilan ay para sa mga merkado sa ibang bansa na aming pangunahing market din. Kung susundin natin ang hiniling sa atin ng brat, mas mababa ang tubo natin at maaaring hindi pumayag ang ibang mga partido. Oo. Talagang magiging napakalaki ng pagkawala. Tinatansya ko na hindi bababa sa $100 milyong ang mawawala sa isang buwan. Mariin na ikinuyong ni Hector ang kanyang mga kamao sa naisip. Shit! Ito ay isang negosyong murang ngunit mataas ang ani. Ngayon, lahat ng ito ay nasira ng Beastard na si Jack. Kung ititigil natin ito, malaki ang pagkalugi. Tama iyan. Kung ang mga partido na nagtatrabaho sa amin sa merkado sa ibang bansa ay hindi sumasang-ayon dito, natatakot ako na maaari silang lumikha ng gulo para sa amin.
At saka, hindi tayo kilala sa awtoridad at kapangyarihan sa likod nila. Magiging maswerte para sa amin kung hahayaan nila kaming magbayad para sa kanilang mga pagkalugi. Ang mukha ni Elder Ward ay napalitan ng matinding sakit. Pwede na nating itigil ang gulo sa kapatid ni Jack. Kung tungkol naman sa hindi pagkuha ng litrato, malaking kawalan para sa amin. Hector flashed them a wan smile, his teeth gritted tightly. Pero nakita mo rin. Masyado siyang makapangyarihan para saktan natin. Walang sino man sa ating mga tauhan ang makakapatay sa kanya. Tatawagin natin itong swerte na nagpasya siyang iligtas ang ating buhay. Kahit ako mismo ay hindi niya kalaban, at sa tingin ko ay hindi kapareho niya ang mga skilled fighters na iyon mula sa Kingston Hall. Ang aming pinakamahusay na mapagpipilian ay gawin ang sinabi sa amin. Itinikom ni Hector ang kanyang bibig saglit at saka nagpatuloy, ako ang master ng Green Sky Hall. Hindi ko na maibabalik ang sarili kong salita. Kung may lumabas na balita na ako ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao, saan ako dapat magtago kung gayon? Huminga ng malalim ang matanda. Itong problema, mahirap lutisin. Paano kung sinubukan mong makipag-usap sa isang tao mula sa Kingston Hall? Isang tuyong ngiti ang iginanti ni Hector sa matanda. Iyon ay isang hindi-hindi. Ayaw ni Kuya na masangkot ako sa negosyong ito. Ginagawa ko ito sa likod niya. Kaya, sasabihin mo sa akin paano ko siya kakausapin tungkol dito. Nanatili siyang tahimik saglit pagkatapos niyang magsalita at muli siyang nagsalita, we will trade the photos that we took this month. Pagkatapos ng lahat, bukas ang araw ng kalakalan. Pribado namin gagawin ang pangangalakal at hindi ito malalaman ni Jack. Sa susunod na buwan, pag-isipan natin yan sa susunod. Kabanata 664. Samantala, sa tirahan ng Drake, 3 dilag ang casual na namamasyal sa malawak na hardin ng tirahan ng mga Drake. Napatingin si Yvonne kay Tanya, may gustong itanong pero natatakot siya na baka masyadong halata ang pag-aalala niya kay Jack. Natatakot siya na baka hindi siya maintindihan ng 2 dilag sa harapan niya. Gayunpaman, ang mga pag-aalala at pag-aalala para kay Jack ay lumalaki ng hindi mapigilan sa loob niya buong araw. Alam niya sa kanyang puso na ang pinuno ng Green Sky Hall at ang pinuno ng Kingston Hall ay biological brothers. Ang dahilan kung bakit nagawang umunlad at lumawak ng napakabilis ng Green Sky Hall ay dahil sa kapangyarihan sa likod nila, ang Kingston Hall. Bukod dito, mayroong ilang mga nangungunang mandirigma sa Green Sky Hall na kahit na si Spectre mula sa pamilya ng Drake ay mag-iisip ng 2 beses bago makipag-away sa kanila. Kaya naman, ang pangamba at pag-aalala ay sumakit sa kanyang kaloob-looban, talagang nag-aalala siya sa kaligtasan ni Jack. Dapat ay dumating na si Jack sa trabaho ngayon, ngunit hindi siya nagpakilala. Dapat ay ginawa na niya ang sinabi niyang gagawin niya. Hindi napigilan ni Tanya na itutok ang mga mata sa entrance gate, nakaplaster ang mukha sa kaguluhan. Jack, bakit hindi pa siya pumapasok sa trabaho? Hindi na napigilan ni Sharon George. Na nakikipag-chit-chat pa rin tungkol sa ibang paksa, ang pagkabalisa sa loob niya at sinabing, pumunta na siya sa Green Sky Hall. Hindi ko alam kung kaya niyang lutisin ang bagay na ito. Sa tingin ko hindi, dahil nabanggit na ni Sharon si Jack. Nagpatuloy si Yvonne ng maayos, hindi madaling pakisamahan ang mga lalaki sa Green Sky Hall. Marami silang magagaling na manlalaban na hindi madaling mahawakan. Higit pa sila sa mga ordinaryong magaling na manlalaban. Bukod pa rito, nakangiting tigre si Hector, sa panlabas na mabait, ngunit malupit at masama sa loob. Si Jack ay isang simpleng tao. Masyado siyang prangka at hindi alam kung kailan siya actress at magbibigay ng mukha sa kabilang partido. Natatakot talaga ako na, iniangat ni Tanya ang ulo para ipakita ang pagsang-ayon. Ang pinakamahalaga ngayon ay napunta na si Jack sa lugar. Hindi niya hahayaang ipagpatuloy nila ang pagkuha ng mga ganoong larawan. Kilala ko si Jack. Gusto niyang lutisin ang problemang ito ngayon at magpakailanman. Ngunit halos pinuputol niya ang mga mapagkukunang pinansyal ng kabilang partido. Puminto sandali si Tanya at pagkatapos ay nagpatuloy. Kahapon, tinanong ko si patungkol sa Green Sky Hall.
At sinabi niya sa akin na ang mga tao doon ay hindi lamang ipinagpapalit ang kanilang mga larawan sa mga domestic website. Nakikipagkalakalan din sila sa ilang makapangyarihang awtoridad sa ibang bansa. Tandang padamdam panipi. Nang irehistro ni Sharon ang mga pagsusuring ito sa kanyang utak, lalo siyang nabalisa. Tama ka. Ang pagputol ng pinagkukunan ng pera ng mga tao ay parang pagpatay sa kanilang buong pamilya. Not to mention, ito ang matagal na nilang negosyo. Ngayong pinalis na ito ni Jack, paano ito matatanggap ng kabilang partido? Ang Green Sky Hall ay isang anak ng Updike. Paano sila nakikipagkalakalan sa mga awtoridad sa ibang bansa? Nakakadismaya ito, isang mapait na ngiti si Tanya. Noon, hindi ko alam na gagawin ng Green Sky Hall ang ganoong bagay sa ilalim ng lupa. Nalaman lang ito ng aking pa at ng iba pa, hindi pa lang din. Walang paraan para pigilan sila. Kung wala ang Kingston Hall sa likod ng Green Sky Hall, kami, ang pamilya Drake, ay kumilos na. Ngunit sa likod ng lahat ng Kingston Hall, ang aking pa ay parang walang magawa din. Hindi pwede. Nasa panganib si Jack ngayon. Kailangan kong pumunta at iligtas siya. Nag-aalalang napatapak si Sharon. Magdadala ako ng ilang bodyguards pati na rin ang ilang nangungunang mandirigma mula sa pamilya George. Dapat tulungan ko siya. Hindi siya pwedeng mamatay. Ngunit, Sharon. Tinabi ni Jack na kaya niyang lutisin ito ng mag-isa. Inaila ni Yvonne si Sharon pabalik at idinagdag. Kung pupunta ka doon ng ganito, hindi ka ba natatakot na baka malungkot si Jack? Pero, mas mabuti na kaysa iwan siyang mamatay doon, di ba? Nag-aalala talaga ako sa kanya. Sa sobrang takot ni Sharon, pumuti ang mukha. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa kanya. Nagkaroon ng kaunting tiwala si Tanya kay Jack nang maisip niya ang episode na nangyari sa labas ng lungsod. Si Jack ay dumalo sa hamon sa kakahuyan at pinugutan ng ulo ang Da. Andaang lalaki na ang ilan sa kanila ay napakalakas. Nang bumaba ang kanyang huling pantig, isang Escarlata na pulang Porsche 911 ang naanod sa gate at mabilis na pumarada sa isang parking space na hindi kalayuan. Bumalik na siya. Nang makita ito, nabaluktot ang mga sulok ng bibig ni Tanya at siya ay napanatag. Kabanata 665. Sa wakas, sabay-sabay na bulalas ni Sharon at Yvonne, kapwa nakahinga ng maluwag. Napatingin si Sharon kay Yvonne, bahagyang nakaawang ang malarosas niyang mga labi. Hindi na siya nakapagpigil at nagtanong, Yvonne, parang nag-aalala ka rin sa kanya. Don't tell me gusto mo rin siya. Kulat na tanong ni Sharon kay Yvonne dahilan para mabulunan siya. Kumikislap ang mga mata niya at agad na hinalikan ng pink ang pisngi niya. Agad siyang sumagot, ano? Imposible. Ang lalaking iyon ay isang pervert na naglalaway sa mga magagandang babae. Hindi ko siya gusto, M. Lumitaw ang mga linya sa noo ni Sharon habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Imposible. Kung pervert siya, bakit hindi siya naglaway sa akin? Maganda ang figure ko at maganda rin ako. Hello, mga beauties. Mukhang wala namang bumabagabag sa iyo at good mood ka, humahanga sa ganda ng mga bulaklak, pang-aasar ni Jack habang naglalakad palapit sa kanilang tatlo, may magiliw at mainit na ngiti sa labi. Nang humarap sa kanila si Jack, agad na kumalma si Sharon na ang utak ay sinakop ng pag-aalala at gulat ilang segundo lang ang nakalipas at nagbago ang kanyang kilos. Siya ay naging medyo reserved at mahiyain, naglalagay sa isang casual na mukha na walang anumang pag-aalala para kay Jack. Green Sky Hall, pumunta ka ba talaga doon? Pasiga na tanong naman ni Tanya. Tumango si Jack bilang tugon. Nakuha ko na ang $50,000. Inilibre ko kayo ng tanghalian ngayon. Teka, ano? Anong $50,000? Naguguluhan na tanong ni Tanya. Diba sabi mo kakausapin mo sila tungkol sa mga litrato? Ano itong 50,000 na sinasabi mo? Huwag mong sabihin sa akin na pinabayaan mo sila sa halagang $50,000 lamang. Ano? Hindi pwede. Akala ko kakalabanin mo man lang sila. Napatulala si Yvonne gaya ni Tanya. Bakit pumunta si Jack sa Green Sky Hall para magkagulo para sa $50,000?
Kahit na ang layunin niya ay blackmail sila, ang 50,000 dolyar ay masyadong maliit, hindi ba? Nako, may nakalimutan ako. Hindi mo alam kung anong nangyari pagkatapos kong umalis kahapon sa trabaho. Ang pinakamalapit kong kaibigan, si Tiger, ay lumapit sa akin at sinabi sa akin na ang kanyang restaurant. Sa pag-alala na walang kaalam-alam ang tatlo tungkol sa episode kahapon. Matyaga niyang isinalaysay ang insidente mula tangkay hanggang mabagsik. Nagkibit balikat si Jack nang matapos siyang magkwento. Sa makatuwid, hindi ko lang naayos ang isyo kahapon. Ngunit nakolekta ko rin ang utang sa akin ng Green Sky Hall kahapon, ang 50,000 dolyar. Kung ganoon, ang mga tao sa Green Sky Hall ay tunay na tusong mga fox. Una, tinubukan nila ang iyong lakas. At kung hindi ka sapat, tatapusin ka nila kaagad. Hindi nila alam na hindi ka lang makapangyarihan. Ngunit ang kanilang mga lihim na sandata, ang bihasang lola at 2 malalaking lalaki, ay hindi rin karapat-dapat na kalaban. Nang alam nilang hindi ka nila kayang talunin ay sumuko na lang sila para lang hindi lumala ang problema nila. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Ivan habang paulit-ulit ang episode. Sa kabutihang palad, si Jack ay isang malakas na kalaban. Ang kanyang karanasan bilang isang sundalo sa nakalipas na 5 taon ay hindi nawala ng saysay. Kung hindi, nasa delikadong sitwasyon siya ngayon. Hindi naman sila ganun katalino. Ang mga ganyang dirty tricks ay hindi makakatakas sa akin. Tumawa si Jack nang walang pag-aalinlangan. At pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit kailangan kong sabihin na si Hector ay walang iba kundi isang nakangiting tigre. Mukha siyang mabait at mabait sa labas, ngunit sa loob-loob niya, puno siya ng marumi at tusong mga panlilinlang. Hindi nakakagulat na ang gayong tao ay maaaring maging master ng Green Sky Hall. Ang inaalala ko ngayon ay kung babalikan ba ng kabilang partido ang kanilang salita. Pumayag lang sila sa demand mo sa ibabaw dahil malakas ka at mahirap tanggalin. Napakunot ng noo si Tanya matapos itong isipin. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang master ng Kingston Hall. Paano kung sabihin niya ito sa kapatid niya? Tapos na tayo. Kabanata 666. Napakunot ang noo ni Jack nang marinig ang pag-aalala ni Tanya. Hindi ko akalain na mangyayari iyon. Pagkatapos ng lahat, si Hector ang pinuno ng Green Sky Hall. Bilang pinuno ng isang hindi kilalang bahay. Paano niya babalikan ang kanyang ipinangako? Hindi naman napigilan ni Tanya ang pagbaril kay Jack ng mapanuksong sulyap gamit ang pares ng malalaking magagandang mata. Sa katunayan, siya ang pinuno ng Green Sky Hall, ngunit ang kanilang tunay na kapangyarihan ay hindi kung ano ang nakikita mo sa ibabaw. Para sa buong mundo, lahat sila ay tungkol sa pagbubukas ng mga spa at wellness center, ngunit sa kababalaghan, gumagawa sila ng maraming deal sa mga maruruming trade. Dapat ba talaga tayong magtiwala sa ganoong tao? Napaangat ang ulo ni Jack bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Tanya. Let's see how it goes, kung ganoon. Kung hindi niya natutunan ang kanyang leksyon, magsisisi siya sa huli. Sige, kung ganoon. Medyo gabi na, mamili na tayo. Pansamantalang mungkahi ni Tanya. Tiningnan ni Jack ang relo sa kanyang pulso, halos tanghali na. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, iminungkahi niya, okay. Mayroon akong 50,000 dolyar mula sa Green Sky Hall. Hayaan mong i-treat ko kayong tatlo ng masarap na tanghalian. Salamat, umisi si Tanya. Oo, tama. Muntik ko nang makalimutan. Araw ng sweldo at ito ang unang pagkakataon mong matanggap ang iyong sweldo. Ililipat ng departamento ng pananalapi ang iyong sweldo sa iyo nang hindi lalampas sa hapon. Mukhang walang pakialam si Jack sa sinabi ni Tanya. Talaga. Kung wala ka lang sinabi, halos makalimutan ko na lahat. Ano? Ito ay isang sweldo na 20 milyong dolyar sa isang buwan. Taya ko ang figure na ito ang pinakamataas sa market ng bodyguard. Paanong hindi mo ito aasahan o magpakita ng anumang pinanibig? Ang masama pa, muntik mo nang makalimutan. Napapikit si Yvonne. Kahit na may ilang milyon si Jack sa kanyang kamay, ang sweldong 20 milyon ay maituturing pa ring malaking halaga ng pera. Gayunpaman, ni kahit kay titing na pananibik ay hindi makikita sa kanyang mukha.
Parang walang kinalaman ang pera sa kanya. Itong hopeless brat. Paano mo makakalimutan ang tungkol sa 20 milyong dolyar? Hindi alam ni Tanya kung iiyak o matatawa si Jack. Kung alam kong makakalimutan mo ang sarili mong araw ng sweldo, hindi ako magmamadaling bayaran ka. Napakaganda kung makakatipid ako ng maraming pera. Bilang ganti. Binigyan siya ni Jack ng pinakamatamis na ngiti at sinabing, kung hindi mo ako binayaran. Hindi ka ba matatakot na balang araw ay maalala ko ang aking sweldo na 20 milyon at masampal dahil hindi kita binayaran? Tinapos ni Jack ang kanyang pangungusap sa isa pang masaganang tawa. Bago napansin na kasing pula ng kamatis ang mukha ni Tanya. Sa kanya napagtanto na parang may nasabi siyang mali. Si Tanya ay isang babae, kung tutusin. Marahil ay medyo sobra ang biro niya. Bukod dito, madalas niyang pagtawanan ang kanyang mga apprentice sa ganitong paraan kapag siya ay nasa larangan ng digmaan. Sanay na ang lahat sa kampo, ngunit ngayon ay wala na sila sa kampo, at si Tanya ay hindi apprentice. Siya ang anak ng pamilya Drake, ang pinakamahalagang perlas ng pamilya. Damula ang mukha ni Tanya habang nakatitig kay Jack. Ikaw, kung maglakas loob kang gawin iyon, hinding-hindi ko babayaran ang iyong sweldo. Ubo. Joke lang naman. Sige, tere na, lumabas ka na para kumain. Awkward na umubo si Jack, halatang nahihiya. Seryoso siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan upang pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Hindi mapakali at hindi komportable si Sharon nang marinig ang pag-uusap ni Jack at Tanya. Inurot niya ang kanyang mga labi. Umuso at mamulong, hindi man lang ako tiningnan ng tanggang ito sa mga mata, at ngayon ay gusto niyang paluhan si Miss Tanya. Nang marinig ni Tanya ang sinabi ni Sharon ay tumahimik siya. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Sharon at sinabing, Sharon, don't tell me nagseselos ka. Nagbibiro lang siya. Paano niya nagustuhan ang isang batang katulad ko? Tsaka may asawa na siya. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Sharon sa paliwanag. She mumbled with a tone of disappointment, galit pa rin ako. Bakit hindi siya makapagbiro ng ganyan sa akin? Kabanata 667. Nawala nang masabi si Yvonne. She sauntered behind Sharon and landed a soundly slap on her butt, then walked away as if nothing happened. Isang mapurol na sakit ang bumalot sa likod ni Sharon, dahilan para mapasigaw siya ng malakas. Nanlaki ang mga mata niya sa mga bilog na kasing laki ng mga platito. Yvonne Drake, anong ginagawa mo? Isang walang pusong ngiti ang sumilay sa mukha ni Yvonne habang iniikot ang ulo niya. Diba sabi mo gusto mong masampal? Pagpanggap na lang na galing kay Jack ang sampal na iyon. Napatulala si Sharon. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o matatawa. Galit siyang napabuntong hininga, paano magiging pareho iyon? Kung talagang galing kay Jack ang sampal, baka nagpahiwatig ito na may interes si Jack sa kanya. Kung ganoon, kahit papaluan siya ng itim at asul, sisubog sa tuwa ang puso niya. Gayunpaman, kailangan niyang maging makatotohanan. Si Jack, ang hanggal na ito, ay hindi kailanman nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Lipat na tayo. Ito ang unang pagkakataon na i-treat ka ni Jack ng tanghalian, kaya chop chop. Ang pagmamahal at katapatan ni Sharon kay Jack ay nagbuntong hininga kay Tanya. Hindi niya akalain na magiging ganito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ni Sharon ay isang kinahuhumalingan. Tinapian siya nito at nawalan siya ng pakiramdam sa sarili. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay walang kapalit na pag-ibig. Kung tutusin, sa kaakit-akit na hitsura at kaakit-akit na anyo ni Sharon, maraming mga lalaki dyan ang magiging head over heels para sa kanya. Sa gayong mga karismatikong katangian, si Sharon ay nanatiling tapat kay Jack at patuloy na aktibong hinahabol siya. Gayunpaman, hindi nagabala si Jack na suklian ang mga damdaming iyon at hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon. Sa pasukan ng bilya, isang mahina ngunit matamis na ngiti ang gumuhit sa mukha ni James Drake. Pinagmamasdan niya ang kaguluhan, nakatayo sa hindi kalayuan sa kanilang apat. Si Jack White, hindi talaga siya ordinaryong tao.
Dapat ko siyang bigyan ng kredito para sa pagkakaroon ng lakas ng loob na pumunta sa Green Sky Hall ng mag-isa. Pulong ni James sa sarili, puno ng halo-halong emosyon ang tono. Sa oras na ito, nawala na sa kanyang paningin si Jack at ang iba pa. Talaga, hindi ordinaryong tao. Sinabi ni Miss Tanya na bibisitahin sila ni Jack, ngunit hindi ko inaasahan na babalik siya ng ganoon kabilis. Mukhang naging maayos ang lahat. Tumanggo si Spectre bilang pagsang-ayon. Para sa isang detalyadong pag-unawa sa buong sitwasyon, kakailanganin naming gumastos ng pera upang makuha ang impormasyon. Isang matamis na ngiti ang isinagot ni James. I think si Tanya and the others are pretty close to him. Medyo matagal na silang nag-uusap ngayon. Dapat nilang pag-usapan ang mga nangyari sa Green Sky Hall. Tanungin na lang natin si Tanya kapag bumalik siya mamayang gabi. Marami siyang dapat malaman. Umisi si Spectre. Ibang bagay si Miss Tanya. Nagawa niyang mapalapit kay Jack sa maikling panahon. Tiyang Master Drake naman ay ganoon pa rin, stoic at puno ng paghamak kay Jack. Mukhang hindi siya fan ni Jack at hindi niya talaga gaanong nakakausap si Jack. Sa pag-iisip sa anak niyang ito, tumigas ang ekspresyon ng mukha ni James. Timothy, itong brat. Palagi akong nag-aalala para sa kanya. Narinig kong nakikipaglaro siya ng bilyar kasama si Grayson mula sa pamilya Mont sa tuwing malaya siya nitong huli. Higit pa rito, ang kanilang halaga ng pagtaya sa isang laro ay medyo malaki. Marami kang matatalo sa isang laro lang. Umunat ang noo ni Spectre. Sa pagtingin kay James, dahan-dahan siyang naglabas ng ilang mga salita. Master Drake. May isang bagay tungkol kay Young Master Drake na hindi ko sigurado kung dapat kong iulat. Sa pagtingin sa nag-aalinlangang ekspresyon ni Spectre, biglang nakaramdam ng pagkabalisa ang puso ni James. Tinayagan niya. Nang nakakunot ang kanyang mga kilay. Spill it. Nabalitaan ko na si Young Master Drake ay bumibisita sa ilang entertainment centers nitong mga nakaraang araw at nakikisalamuha siya sa isang kaibigan ni Michael Wilson. Ang kaibigang iyon ay isang young master mula sa isang third-class na pamilya at mayroon siyang mabahong reputasyon. Lalong nagdilim ang mukha ni James nang marinig ang balita. Timothy, ang tanga. Palagi siyang masunurin at maganda ang performance niya sa harap ko. Hindi ko akalain na makikihalubilo siya sa mga taong ito. Kung magpapatuloy siya sa ganoong paraan, paano ko ibibigay sa kanya ang mga ari-arian ni Drake sa hinaharap? Kabanata 668. Sa isang iglap, dumating na si Jack at ang tatlong dilag sa isang tahimik na restaurant na may klase na dekorasyon. Ito ay isang disenteng restaurant. Tahimik ang kapaligiran at may pastel aesthetics. Kahit na ang presyo ay medyo labis na labis, ang pera kay Jack ay hindi naging problema. Ang presyo ay hindi umindayog kay Jack kahit kaunti. Okay, ladies. Umorder ka ng kahit anong gusto mo. Karangalan ko na mag-imbite ng 3 dilag sa tanghalian sa unang pagkakataon. Inabot ni Jack ang menu at mahinhin na binibigkas. Bodyguard lang ako, at 3 sa inyo ay mula sa mga marangal na pamilya. Gayunpaman, handa kang hayaan akong i-treat ka sa tanghalian. Ito ay tunay na isang karangalan. Sandaling hindi nakaimik si Tanya. Ang asungot na ito ay hindi ordinaryong tao at tiyak na mas mataas ang katayuan sa lipunan kaysa sa kanya. Gayunpaman, siya ay umaarte ng todo sa harap niya. Maliwanag sa lahat na ang taong ito ay hindi isang ordinaryong bodyguard. Ang mga presyo ay hindi mura sa lahat. Hindi ka ba nag-aalala na ang $50,000 ay hindi magiging sapat? Tinadya ni Yvonne na asarin si Jack pagkatapos tingnan ang menu. Huwag kang mag-alala. Sa tingin mo 50,000 lang ang budget ko sa lunch natin. Ikinagagalak kong makasama kayong 3 dilag. Mas magiging masaya akong gumastos ng 500,000 para sa iyo. Lalo na sa 50,000. Umadjejek si Jack pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang relo at nag-isip sandali bago sinabing, "Oh. Malapit lang pala ang company ni Selena at lunchtime na. Inimbitahan ko siyang mag-lunch sa amin dahil may 2 oras siyang lunch break. Hindi kaya magsaselo sa atin ang mahal mong asawa. Na nag-lunch ka kasama ang 3 dilag."
Tsaka ang dami mong ginagasto sa amin, hindi ka ba niya papagalitin? Mapaglarong tukso ni Tanya. Na, ayaw niya, confident na sabi ni Jack. Ang aking asawa ay isang magiliw, mabait, mapagbigay, matalino, at banal na babae. Bakit niya ako papagalitin dahil lang niyaya ko kayong tatlo na mag-lunch? Nang marinig niyang pinuri niya si Selena at tinitingnan ang mapagmataas na ekspresyon sa mukha ni Jack. Dadurog ang puso ni Sharon at nagsimulang magdilim ang kanyang mga iniisip. Nakikita niya na mahal ni Jack ang kanyang asawa. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtrato niya sa sarili ni Selena. Ang lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya ng pagdududa sa sarili. Hindi pa ba siya kaakit-akit o maganda? Iniisip niya kung may in love pa ba si Jack sa kanya. Lumabas si Jack para tawagan si Selena. Sabay order ni Ivan ng pagkain. Take off. Isang matalim na boses ang umalangaw mula sa loob ng restaurant sa pandinig ni Jack nang tatawag na sana siya. Agad na nagsalubong ang mga kilay ni Jack matapos marinig ang boses. Tumingin siya sa restaurant at sa sumunod na segundo, namula ang mukha niya. Sa loob ng restaurant, ilang lalaking may gintong kwintas ang nakapalibot kay Tanya at sa iba pa. Ang isa sa kanila ay nagsuot ng tusong tagilid ng ngiti. Iniunat niya ang kanyang braso, gustong haplasan ang pisngi ni Tanya. Sok, isa kang hot chick, di ba? Mayroon kang malasutla at makinis na balat. How about my brothers and I treat you this lunch and after that? Tumama ka sa amin para sa karaoke session at makisaya sa amin. Ang bastos ay nagsalita, ang kanyang bibig ay nakabaluktot sa isang pervert na ngiti. Itinoon niya ang atensyon kay Ivan at Sharon na nasa tabi niya. Ang kanyang Adam's apple ay masiglang gumalaw pataas at pababa. Itong dalawang sisiw din. Tingnan mo ang kanilang mga katawan, napaka-maintain, at ang kanilang mga mukha, napakaganda. Oo, tama ka. Miss, ang hindi nagkukulang sa atin ay pera. Ililibre ka namin ng masarap na pagkain at masarap na alak. Halika at makisaya sa amin. 80,000 or even 100,000 ay hindi problema sa amin. Tigaw ng isa pang lalaki habang humahadjejek. Nang lumabas si Jack sa restaurant para tumawag sa telepono, pumasok ang mga bastos na ito. Napansin nila ang tatlong dilag pagkapasok nila sa restaurant at sa isang iglap ay hindi nila napigil ang lumapit sa kanila. Maraming magagandang babae sa mundong ito, karamihan sa kanila ay mga gold digger. Lahat sila ay humahanga sa mga sugar daddy at nasiyahan sa pagiging kanilang mga sugar baby. Hanggat ang mga lalaki ay naglalabas ng pera at ipinakita ang kanilang pera, karamihan sa mga babae ay yuyuko sa harap nila. Siyempre, itong mga iilang thug na ito ay may mga karanasan na sa mga ganyang babae noon, kaya natural, may level of confidence sila nang lumapit sila kay Tanya at sa iba pa. Mag-order ka na lang ng kahit anong gusto mo, my lovely ladies. Kahit na ang mga sobrang magarbong at labis na pagkain at inumin, masyadong. May pera tayo. Kabanata 669. Nang matapos sa pagsasalita ng astig na nakatutok ang mga mata kay Tanya, muli nitong iniunat ang kamay, sinusubukang haplasan ang pisngi nito. Off. Inampis ni Tanya ang kanyang kamay, na puno ng dismaya ang nakaplaster sa kanyang mukha. Ito ang nakakatusok na boses na narinig ni Jack kanina. Pumasok siya sa restaurant, ang lamig ng mukha. Isa kang hot-tempered na sisiw, di ba? How dare you hit me? Alam mo ba kung magkano ang kailangan mong bayaran sa paghampas mo sa kamay ko? Tatanungin ko sana na maayos kung papayag kang tumambay sa amin, pero dahil sinaktan mo ako, wala kang choice kundi sumama sa amin ngayon. Oh well. Siyempre, maaari kang pumili sa pagitan ng pag-hangout sa amin o pagbabayad sa akin ng $1,000,000 para sa mga gastusang medikal. Umisi ang lalaki. Dahil nataman ni Tanya ang kamay niya, nagpasya siyang takutin siya. Ang $1,000,000 ay parang mani sa akin, wala itong ibig sabihin. Ngunit para sa ilang hamak na tulad mo, mangarap ka. Umangon si Tanya mula sa kanyang kinauupuan at bahagyang lumundag, sinusubukang itulak palayo ang thug. King BT. I'm trying to play nice with you,
pero parang hindi mo na-appreciate, ha? Hindi rin madaling pakisamahan ang lalaking ito. Tinulak niya siya pabalik, malakas. Halatang nag-training ang lalaki noon, hindi biro ang kanyang pisikal na lakas. Paano ngang isang batang miss mula sa isang mayamang pamilya na tulad ni Tanya ay makakayanan ng gayong pagtulak? Nadapa si Tanya, nawala ng balanse bago siya nadulas at natamba. Habang nahuhulog siya, nakaramdam siya ng matinding takot. Maiksi ang palda niya ngayon at puti ang damit niya. Nag-flash sa isip niya ang mga salitang pahiya at hiya. Isang malakas na braso ang lumitaw mula sa kanyang likuran at pumulupot sa kanyang baywang. Nahuli siya ng may-ari ng braso sa oras at si Tanya ay nakabitin ng pauilas sa kanyang pagkakahawak sa gitna ng hangin. Sa sandaling nahuli si Tanya sa kalagitnaan ng taglagas, pinilit niyang pakawalan ang sarili mula sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, nang mapansin niyang si Jack ang nakahuli sa kanya, nakahinga siya ng maluwag. Hindi ba ito isang eksenang katulad ng sa mga telenovela? Bago ito, palagi niyang nakikita ang mga palabas na ganoong katawa-tawa at kalokohan. Paano laging lumilitaw ang lalaking lead sa oras sa mga kritikal na sandali? Ipupulupot ng lalaking lead ang kanyang braso sa baywang ng babaeng lead bago magiliw na nagpapalitan ng mga tingin. Ngunit nang makita niya ang kanyang sarili na nahuli sa eksaktong eksenang ito, natigilan si Tanya na parang estatwa pa rin. Halos hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Pumilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib at halos lumundag sa kanyang lalamunan. Biglang naalala niya ang gabi ng aksidenteng hinalikan ni Jack ang kanyang labi ng 2 beses. Namumula ang malarosas niyang pisngi. Gayunpaman, may pagkakaiba sa pagitan ng mga soap opera at ang katotohanang kinabubuhayan niya, ni hindi siya tiningnan ni Jack, lalo na sa magiliw na paraan. Matapos siyang suluhin mula sa pagkahulog ay agad niya itong tinulungang makatayo. Miss Tanya, ayos ka lang ba? Tinakot ka ba niya? Sorry talaga. Gusto ko lang tumawag. Hindi ko inaasahan ang pagdating ng ilang lobo. Nagsalita si Jack na may mainit na ngiti sa kanyang mukha habang tinutulungan si Tanya na bumangon. Wow! Hindi ba may sumusubok na maglaro ng superhero? May tato na ulo ng lobo sa dibdib ang thug na nagtulak kay Tanya. Inawi niya ng kaunti ang suot niyang sando para ipakita ang tato bago agresibong sinabing, tama ka sa pagiging lobo ko. Hindi lang ako lobo, kundi isang ligaw na nakatikim ng dugo noon. Alam mo ba na? Tignan mo da. Nagkatinginan ng 3 iba pang thugs bago sila, masyadong, hinaila ang kanilang mga kamiseta upang ipakita ang parehong lobo ulo tato sa kanilang mga dibdib. Tato lang yan. Paano nakakatakot? Isang malalamig na tawa ang pinakawalan ni Jack matapos tingnan ang kanilang mga dibdib na parang nanunood ng palabas na clown. Kabanata 670. Inakala ng 4 na bastos na nasa harap ni Jack na matatakot siya sa kanila pagkatapos ibunyag ang kanilang mga tato. Gayunpaman, hindi lamang hindi nagpakita ng takot si Jack, may mga sinabi pa siya na nagpakibot sa sulok ng kanilang mga bibig. Hindi ba nakilala ng punk na ito ang tato? Hindi ka ba natatakot? Ang mga kalye sa paligid ng lugar na ito ay aming mga teritoryo. Kami ay mula sa Wolfgang Gang. Itinuro ng lalaki ang tato sa kanyang dibdib at buong pagmamalaki na inihayag. Bagaman wala tayong masyadong miyembro sa Wolfgang Gang, ang bawat miyembro ng gang ay kasing lupit ng ligaw na lobo. Ang pagkakasala sa amin ay katumbas ng paghuhukay ng sarili mong libingan. May isa pang chimed in, kung naiintindihan mo ang sitwasyon, mawawala ang sarili mo. At saka, ang sisiw na ito ay nagalit kay Kuya Felix. Kung hindi sana siya tinulak ni Kuya Felix. Naiintindihan ko. Tapos, alam mo ba kung sino ako? At saka, kilala mo ba kung sino ang babaeng ito? Bobo ba kayo o ano? How does you push this young miss? Tumawa si Jack at walang pakialam na tumugon. Mukha ba akong pakialam? Ang alam ko lang ay mapang-akit siyang babae. Hindi mapigilang tumawa si Kuya Felix. Halatang hindi niya nakilala si Tanya at ang iba pa. Gayunpaman, hindi sa kanila ang sisihin.
Kung tutusin, ilan lang sila sa mga lokal na bastos na hindi man lang kwalipikadong makilala o may ugnay sa isang tulad ni Tanya na mula sa isang marangal na pamilya. Ang mga makakaalam sa katayuan ni Tanya ay karaniwang nagmula sa mga makapangyarihang maharlikang pamilya. Ako ang bodyguard niya, at siya si Miss Tanya mula sa pamilya Drake. Bumaba ang mukha ni Jack. Ano? Hindi pwede. Siya si Miss Tanya. Mula sa pamilya Drake. Natigilan ang isa sa mga mandarambong sa sinabi ni Jack. Halatang natakot siya. Kung si Miss Tanya talaga ng Drake family, grabe ang gulo nila. Agad namang gumanti ang isa pang thug, F.H. King Faye. Si Miss Tanya ay isang Drake. With her status and identity, she shouldn't come to a place like this. At saka, kung nasa public si Miss Tanya, hindi ba dapat may kasama siyang grupo ng mga bodyguard? Naisip ni Felix na makatwiran din ang pahayag. Komento niya, marunong ka talagang magyabang, ha? Kung lumabas si Miss Tanya mula sa pamilya Drake, may kahit isang dosenang bodyguards na kasama niya. Sila ay matipuno at malakas, ngunit narito ka, isang solong tao. Tignan mo ang sarili mo, hindi ka matapang at hindi rin malakas. Sa tingin mo ba kami ay mga tanga? In-order ko na ang akin, may ay dadagdag pa ba ang iba sa inyo? Tanong ni Ivan habang lumingon kay Jack at sa iba pa pagkatapos mag-order. Walang bakas ng pag-aalala o pag-aalala sa mukha niya. Magaling ako. Maaari tayong palaging mag-order ng mas maraming pagkain mamaya kung hindi ito sapat. Napangiti si Jack habang hinihimas ang kanyang mga kamao. Ang pagpapaliwanag ng mga bagay sa basurang tulad mo ay nag-aaksaya ng maraming oras at lakas. Sa palagay ko mas magagawa ng aking mga kamao ang pagpapaliwanag. Sa tingin mo matatakot ako. Tumawa ng malakas si Felix at winagaway ang kanyang kamay. Senyales sa tatlo pang kawatan na atakihin si Jack. Gayunpaman, sa ilang simpleng hampas at suntok, ang mga lobo ay bumagsak sa lupa, napahawak sa kanilang mga dibdib sa sakit bago sila nagsimulang umiyak. Ang sakit ay bumalot sa kanila ng may matinding tindi. Parang kinakain mula sa loob palabas ng isang nilalang na may matalas na ngipin. What the f-sick? Nanlaki ang mga mata ni Felix sa mga bilog na kasing laki ng kiwi. Naninikip ang kanyang lalamunan at umaagos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Itinikom niya ang kanyang panga, naglabas ng pocket knife sa bulsa ng kanyang pantalon, at inilunsad ang talim sa direksyon ni Jack. Gayunpaman, hindi man lang siya nakalapit bago inagaw ni Jack ang kutsilyo sa kanya. Gamit ang kanang kamay, ikinabit ni Jack ang pocket knife sa harap ng mukha ni Felix. Sa sobrang takot ni Felix ay namamanhid ang kanyang katawan, nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Siya ay hindi makagalaw sa lahat. Bumaba ang tingin ni Felix sa kanyang sarili, napagtanto lamang na habang walang mga sugat sa kanyang katawan, ang kanyang kamiseta ay napunit at naputol, na nag-iwan ng daan-daang butas. Nakatayo siya sa kanyang kinatatayuan, tila isang magsasaka na namamalamow sa mga lansangan. Sir, nagkamali ako. Ang mga binti ni Felix ay naging halaya sa isang iglap at lumuhad siya sa lupa, lumuhad sa harap ni Jack. Talagang naniniwala siya na kung gusto siyang patayin ni Jack kanina, higit sa 100 beses na sana siyang namatay. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.